Magandang araw mga kakwento. Ngayon may isang espesyal na kwento tayong babasahin mula sa isang sender. Ang tema ng kwento ay tungkol sa pag-ibig, pangunawa at pagtanggap sa loob ng isang sexless marriage. Tara, basahin natin ang kwento ni Ana. Ako si Ana, 50 taong gulang, at nais kong ibahagi ang aming kwento ng aking asawang si Leo. Ako ay isang guro sa elementarya, mahilig sa sining at pagmumuni-muni. May taas akong 5 talampakan at 5 pulgada, at kahit may edad na, sinisikap kong manatiling malusog at masigla. Si Leo naman, 52 taong gulang, isang inhenyero at tanyag sa kanyang larangan. Malakas ang pangangatawan niya, may taas na 6 na talampakan at talagang machong-macho ang dating. Simula pa noong high school, magkakilala na kami ni Leo. Magkaibigan kami na nauwi sa pagkakaroon ng mutual understanding. Ngunit wala kaming naging seryosong relasyon noon. Nang magkita kami ulit sa kolehiyo, naging opisyal kaming magkasintahan. Nagpakasal kami, 20 taon na ang nakakaraan. Ngayon mayroon kaming 4 na anak, 16 ang panganay at 9 naman ang bunso. Ang aming pamilya ay masaya at lahat ng pangangailangan ay natutugunan. Pareho kaming financially stable ni Leo. Kapag ganito na katagal ang pagsasama, minsan nawawala na ang priority sa sex, lalo na sa edad namin. 4 na taon na kaming walang pisikal na relasyon dahil sa respeto ko sa kanyang kagustuhan. Hindi siya effeminate, hindi malambot, macho talaga si Leo. Walang kahit anong hint na siya ay gay. Ang relasyon namin ni Leo sa aming mga in-laws ay maganda. Palagi kaming nagkakaroon ng family gatherings, lalo na sa tuwing Pasko at Piyesta. Malapit kami sa mga magulang ni Leo, lalo na kay Mama Rose na mahilig magluto ng mga paborito naming pagkain. Si Papa Ben naman ay mahilig sa gardening at madalas kaming sinasabihan ng mga tips at sa mga pag-aalaga ng halaman. Sa pamilya ko naman, laging nagkakaroon ng mga weekend get-togethers at outings, kung saan lagi kaming nagbabahagi ng mga kwento at karanasan. Isang taon, nag-organisa kami ng family reunion sa isang resort sa Tagaytay. Ang buong pamilya ay nag-enjoy sa mga activities tulad ng hiking, horseback riding at banding sa paligid ng fireplace. Ang pagkakataong iyon ay nagpatibay sa aming relasyon bilang pamilya at ipinakita kung gaano kami ka-close sa isa't isa. Bilang mag-asawa, malapit kami sa isa't isa, ngunit may kanya-kanya kaming hobby din. Ako, bukod sa pagtuturo, ay mahilig sa pottery at gardening. Si Leo naman ay mahilig sa sports, lalo na sa basketball, at madalas kaming pumupunta sa mga games kasama ang mga anak. Ang aming weekend mornings ay madalas na ginugugol sa paggawa ng breakfast together, at pagkatapos ay nagsasama-sama sa isang sports activity o pagbisita sa mga local na art galleries. Isang beses, umuwi si Leo mula sa isang trip at nagdala siya ng mga pasalubong na miniatures mula sa isang art fair. Gusto niyang mag-share ng mga bagong natutunan sa pottery at magturo sa akin kung paano gumagawa ng mga bago at mas komplikadong disenyo. Ang simpleng mga moments na ito ang nagiging dahilan ng aming pagmamahalan at pagkakaintindihan. Ngunit isang araw, napansin kong laging may ka-chat si Leo. Nagsimula akong mag-alala nang mapansin kong madalas niyang pinag-uusapan ang kanyang mga fratmates at ang kanyang pag-aaya sa mga reunion ay tila naging mas madalas. Ang mga lumang kaibigan niya mula sa kolehiyo
na minsang nagiging okasyon ng mga catch-up at barkadahan ay tila naging sentro ng kanyang buhay. Noong una, iniisip ko na baka ito ay simpleng nostalgia o ang kasiyahan ng pagkakaroon ng matagal nang nawawalang pagkakaibigan. Pero habang lumilipas ang mga linggo, napapansin ko ang mga pag-uwi ni Leo mula sa mga reunion ay laging may bagong sigla. Ang kanyang mga ngiti at ang sigla ng kanyang kwento tungkol sa mga makulay na alaala ng kanilang frat life ay tila nagpapakita ng isang bagong parte ng kanyang sarili. Isang gabi, umuwi si Leo mula sa isang frat reunion na tila may mabigat na iniisip. Ang kanyang pag-uugali ay iba. May mga oras na siya ay tahimik at malalim ang iniisip. Nakita ko ang mga malalim na pag-aalala sa kanyang mga mata, kaya't tinatapatan ko siya ng may pag-aalala rin. May iba na bang nagpapasaya sa'yo? Tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Ang kanyang mata ay puno ng pagsisisi at takot na hindi niya kayang ipahayag. Nakita ko ang pagbabago kay Leo. Ang dati niyang sigla ay tila napalitan ng pangungulila at malalim na pag-iisip. Sa kabila ng lahat, nagpasya akong gawin ang isang bagay upang maibalik ang dati naming koneksyon. Nag-organize ako ng isang romantikong gabi para sa amin. Isang pagkakataon na mapalapit kami sa isa't isa at muling buhayin ang aming intimacy. Nag-prepare ako ng special dinner para sa amin. May mga candles, masarap na pagkain at paborito niyang musika. Lahat ng ito ay para magbigay ng isang maligaya at komportableng kapaligiran. Sa aking isipan, ito ang pagkakataon upang maipakita ko kay Leo na hindi pa rin nawawala ang spark sa aming relasyon. Habang kami ay nagkakainan, sinubukan kong ibalik ang mga kwento at alaala ng aming nakaraan, mga masasayang sandali at mga simpleng bagay na nagbibigay saya sa amin. Minsan, ang ganitong mga maliliit na pagsisikap ay nagiging tulay upang mapalapit muli sa isa't isa. Matapos ang dinner, nang magkasama kami sa sala, nagsalita ako ng mahinahon. Leo, gusto ko sanang maglaan tayo ng oras para sa ating sarili, para mag-usap at kung maaari para magkasama tayo sa isang paraan na mas malapit sa puso. Sinubukan kong ipakita ang aking pagnanais na mapanatili ang aming koneksyon sa kabila ng lahat ng nangyari. Sa mga nakaraang linggo, napansin kong madalas na ang paglabas ni Leo, naging regular na ang kanyang pagdalo sa mga frat reunions na minsang umabot sa 3 beses isang buwan. Kasama niya sa pagdalo si Richard, isang matagal na kaibigan mula sa fraternity. Si Richard ay isang gwapo at may itsura na lalaki, may taas na 5'11" at mayroong malakas na karisma. Isa rin siyang ama at may asawa na rin at 2 na ang kanyang mga anak. Sa bawat pagkikita nila ni Leo, tila lalo silang naging magkalapit. Hindi ko alam ang buong detalye ng kanilang mga pag-uusap, ngunit unti-unting napansin kong lumalapit si Leo kay Richard sa mas personal na paraan. Ang kanilang pagkakaibigan ay umabot sa isang punto kung saan hindi na nila kayang itago ang kanilang nararamdaman. Dahil dito, naging daan ito para sa isang hindi inaasahang pangyayari. Sa isang espesyal na okasyon, pagkatapos ng isang frat reunion, si Leo at Richard ay nagkaroon ng isang pribadong sandali. Sa simula, ito ay tila isang simpleng pag-uusap, ngunit unti-unting umabot sa isang mas malapit na koneksyon. Nang mag-isa silang dalawa, hindi nila napigilan ang kanilang nararamdaman. Nagtapos ito sa isang matinding pangyayari kung saan nagkaroon sila ng sexual na karanasan.
Nang mag-uwi si Leo mula sa gabing iyon, nakita ko ang pagbabago sa kanya. Ang dating sigla at saya niya ay tila napalitan ng bigat at pag-aalala. Alam kong may nangyari na hindi niya kayang ipahayag sa akin, ngunit nakita ko ang malalim na pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap na itago ang totoo, hindi ko na kayang hindi mapansin ang mga senyales. Kaya tinapatan ko siya ng may pag-aalala. Leo, may iba na bang nagpapasaya sa'yo? Ang mga salita ko ay tila nagpalabas ng emosyon na matagal na niyang pinipigilan. Nang magtapat siya sa akin, inamin niya na ang kanyang karanasan kay Richard ay nagbukas sa kanya ng bagong perspektibo sa kanyang sarili. Hindi ito madali para sa kanya, ngunit ito ang nagbigay daan para mapagtanto ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ang aming relasyon ay nagkaroon ng bagong pagsubok, ngunit sa halip na magalit, pinili kong ipakita ang aking suporta. Basta't masaya ka, sabi ko sa kanya, ay masaya na rin ako. Sa kabila ng lahat, nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-usap ng tapat. Napagtanto namin na ang aming relasyon ay nangangailangan ng higit pang pag-uusap at pangunawa. Hindi ko alam kung paano magbabago ang lahat, ngunit ang aming pag-uusap ay nagbigay sa amin ng lakas para harapin ang mga darating na pagsubok. Nang magtapat siya sa akin, ang kanyang mga salita ay nagdulot sa akin ng isang matinding pagkabigla. Naiyak ako sa pagkabigla at sakit na nalaman ko ang kanyang lihim. Ang sakit na naramdaman ko ay hindi maipaliwanag, ngunit sa kabila ng lahat, pinili kong isipin ang kapakanan ng aming pamilya. Hindi ko nagawang magalit sa kanya dahil alam kong siya ang nangangailangan ng suporta. Sa halip na sumuko, nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-usap ng tapat. Napagtanto namin na kailangan naming ayusin ang aming relasyon at maglaan ng oras para sa mas malalim na pag-uusapan at pangunawa. Hindi ko alam kung paano magbabago ang lahat, ngunit ang aming pag-uusap ay nagbigay sa amin ng lakas upang harapin ang mga darating na pagsubok. Sa kabila ng kakaibang sitwasyon namin, pinili kong itago ang pagkakakilanlan ni Leo at ang kanyang lihim upang mapanatili ang kapayapaan sa loob ng aming pamilya. Ang aming pagmamahal sa isa't isa at ang kasiyahan ng aming mga anak ang naging pangunahing prioridad ko. Ang kwentong ito ay isang paalaala na ang tunay na pagmamahal ay nangangailangan ng pag-intindi at pag-aalaga kahit sa mga pinakamasalimuot na panahon. Mga kakwento, naway bigyan natin ng payo ang ating letter sender na si Ana sa kanyang kinahaharap na sitwasyon upang ito ay magbigay kalinawan pa lalo sa kanyang pag-iisip. Kaya naman mag-iwan po kayo ng inyong komento upang mabasa ng ating letter sender na si Ana. Mga kakwento, ang kwentong ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pangunawa at paggalang sa kabila ng mga pagsubok. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang nasusukat sa pisikal na aspeto, kundi sa kakayanang tanggapin at suportahan ang isa't isa sa kabila ng lahat ng pagbabago. Salamat sa ating letter sender sa pagbabahagi ng kanyang kwento. Kung meron po kayong mga sariling kwento na gusto ninyong ibahagi, feel free to send them to me. Hanggang sa muli, mga kakwento.